Mga Kalinga, dito po tayo sa van. Schedule natin kay Kalinga Prab. Sino yung tinitignan mo, Fiorel? Thumbnail, si Amber. Kala ko. Si Amber. So, ano muna tayo dito? Tamang vlog muna dahil minsan lang natin makasama ang mga K-boys, lalo na si JJ. Hindi na kami nagkasabi ng schedule. Eto si Lolo, bira ko lang ito makita eh. Bira ko lang makasama. Oo, birang-bira. Bira ito po pa ito sa apartment. Wala pa bang pasok, Lo? Bukas, last day ko na ngayon. Ay, hindi ka na makasama sa Huling araw ko to. Ay, so, hindi ka na pupunta rito? Ay, hindi mo, ano. Kaya hindi ka na makasama? Oo, hindi na makasama. Ay, si Lolo po. Ay, ano yung Lumel? Ay, okay lang yun. Malumil tayo. Kasi, ano man yun eh. Lumel? Nag-aaral din kasi yun. Okay lang. Pero pag gusto may paraan, no? Oo. Kaya minsan lang. I-hot seat po natin dito si Lolo kasi last day na pala na ito dito. And na-miss ko rin mag-interview ng mga yung mga pampa-good vibes lang. So, kamusta naman kayo? Ano ang sitwasyon niyo ni Melka bilang love team? Ano pa rin. Dati lang, kasi focus kami sa pag-aaral. Oo nga! Mas ginaganahan ka pag inspired ka. Oo naman. So, si Melka ba ang inspirasyon mo? Oo, isa na siya. Isa na siya. Chat reveal daw. Chat reveal. Sige. So, pag off-cam ba, gano'n kayo ka-close ni Melka? 1 to 10. 10 ang pinakamataas. Bili. Pag off-cam, kunyari, bumabiyahe. O ano yung kulitan nyo? Bili. Siguro mga 8 or 7. 8? Bakit? Ba't 7? Parang ano naman nun? Hindi, syempre, Hindi pa, parang naiilang pa. Oo. Parang nakikiramdam ka pa. Oo, nakikiramdam pa. Tontuwa yun, Tama ba ang mga sinasabi niya, Pure Help? Parang may mali. Ano yung mali? Hindi nagsasabi ng totoo, may ano yan. Ano ang katotohanan? Meron pa nakatago. Bro, sabi mo na. Para malinawan lahat ng viewers mo. Bilis na. Huwag mo na Uy, ano yun? Di ko na siguro Virel. Di ko na sinasabi niya. Huwag mo nang tinatakay na. Si Ryan, Tinatago mo pa eh. So, next naman natin tanungin si JJ. Grabe. Sasabihin ko pa nga ba lang na may mga, dapat sabihin niyo yung mga untold stories. Untold stories na hindi nakikita sa vlog, no? Meron ka? Yes, Kuya. So si Lomel na pala ang ating topic dito sa sa interview ko. Si JJ naman po kasi nakikita ko na meron siyang mga kinakakiligan na mga love team ni Kalinga Prab, na meron pang nahuli siya ni Kakay na nanonood at kinikilig. At ano ang mga inaabangan mo, JJ, sa bawat love team ni Kalinga Prab? Sa bawat love team? Kaninong gusto mo kunyahin? Ikaw bahala. Wala naman tayo dito hindi man to kompetensya. Sige, naman? Sa lahat. Ano lang sa lahat ang mga inaabangan mo? Sa Raras, yan. Sa Raras. Yung sa Raras, inaabangan ko sa kanila yung yung mas malalim pang ugnayan. Kasi parang feeling ko naiilang pa sila. Getting to know each other. Yan, getting to know. Parang MU. So gusto mo mas lumalim pa ang kanilang usapan? Mas lumalim pa yung usapan. Okay. Sa Lomel naman, yung banding. Kulang sa banding? Oo. Siguro di ba? Oo. Yung second, may second opinion dito. Yung banding, so malay po natin. Ano ba ang meron, bakit sila nagkakailangan? Yung si Melka at si Lolo. Bakit parang kulang sa banding? Yung katulad ng sabi mo, yung quality time. Kulang ng quality time. Yeah, so kailangan ng alone time. Lang sila, dapat sila lang. Magkaroon sila. Bigyan sila ng moment, no? Yan, dapat may isang moment. Kasi malay niyo po, kapag nagkaroon sila ng quality time, doon na matuloy 101% yung photoshoot na nose to nose. Kaya ba hindi natutuloy ang photoshoot? Kasi parang kulang pa sila sa chemistry. Nailang pa. Price ni JJ para matuloy ang photoshoot. Marami kasi nag-aabang. So, gusto mo ba ng budget para magkaroon kayo ng moment ni Melka? Hindi sa akin. Sabihin natin kay Kalinga Prab. Hindi lang, para sa akin kasi gusto ko yung yung budget sa pag-aaral natin. Suporta sa pag-aaral? Oo, suporta na lang. Doon na lang muna. Oo, kasi sayang naman.
Ayan, JJ, gusto naman pala ni Lolo na mapunta sa pag-aaral ni Melka. So, concern naman si Lolo. Concern Yun na lang daw ang ano. Doon siya Mas nakafocus. maganda talaga may mga ganun. Para sa akin, syempre sa mga fans, ng mga para sa mga supporters ng Lomel, para bigay kilig at saya. Oo, totoo yan. Abangan na lang nila. So, Yung nose to nose. nose to nose. Yan yan. Paano pala kapag bibigyan sila ng hiwalay na budget? Diba? From practical na gusto nila. Ay, hiwalay. parang meron pang budget talaga sa daan nila. Hiwalay na Ay, maganda yan. Paano pag ganun? Paano pag may ganun? Eh di wala nang ano, Ano yun sa mga support? wala nang ayaw-ayaw. Oo, no choice. Nose to nose na agad. Yan na. Tapos na po tayo sa Rara at Lomel. Anong isusunod mo? Sa EDC, parang katulad nga din sa interview ko, sa EDC parang nakaka-excite kapag makikita mo yung future. Kasi si Kuya Edo yung sagot niya pang futuristic talaga. Sa kanilang dalawa naman ni Melka. Sa kanilang dalawa. Ni Biancy. Parang ano po yun, parang may aasahan ko talaga kasi. Grabe bulong yun. So parang may yung plano ni Edo is kasama si Biancy sa future. Kasama talaga. Kahit yung tanong ko direct lang sa kanya, sinasama niya si Biancy. Wow, so talagang sa lahat ng mga bagay or plano ni Edo, naisip niya si Biancy. Naisip niya si Biancy. Kasi di ba ang tawagan nila is hubby and wifey. So napakalalim na nun. Parang yun yung mga pang relationship na pang matagalan na, yung ganong call sign. Pang lifetime. Grabe din kasi yung ganong endearment, di ba? Tama, diba? endearment. So napakalalim nun. So pang ano talaga, pang future na ang kanilang iniisip. Looking forward sa future nila. Siyempre, patiently waiting naman siguro. Okay. Si Edo napaka ano niyan, matiyagayan. Talagang alam kong ano yan. Aantayin niya si Biancy. Nasa nakikita ko sa mga vlogs nila. Ganun na talaga sila. Tsaka maganda doon, yung tawag dito, yung tampuhan nila, mabilis lang. Ba't sila nagtatampuhan? Ha? Ba't nagkakaroon ng dati, di naka-attend si Kuya Edo sa binyagan. Nagtampo si Biancy. Pero nasuyo naman agad. Nasuyo agad. Marupok pala. Ha? Marupok pagdating kay Edo. yung ano niya, yung pagtampo niya, parang ano lang, parang gaganahan ka magsuyo. May ganun kasi na tampo na gaganahan ka magsuyo. Tatamlayin ka magsuyo kasi palaging tampo ng tampo. Pero siya iba yung suyo niya, guys. Parang gaganahan talaga si Edo magsuyo. Kasi sweet Talagang pipilitan niya maging okay. Maging okay mismo sa araw na yun. Hindi napapabukas. Grabe. Grabe naman po mga ka-EDC. Ano yun ang bulong, guys? Okay. Ito mukhang mas malupit to. Jomcar. Si Jomcar. Si Jomcar naman parang ano ang nakikita mo? Si Jomcar, inaabangan mo sa kanila. Sa Jomcar slowly but surely sila. Yung tipong yun nga, ang dami lang ng pagdadaanan. Katulad ngayon, di ba? Parang meron ngayon kasing nangyari sa part 50, di ba? Yeah. Na medyo malungkot. Sobra. Anong masasabi mo? May nagtanong kasi, katapusan na daw ba ng Jomcar? Hindi po katapusan. Ang nagsasabi lang po nun ay yung mga hindi po solid Jomcar, hindi solid Kalingap. Kasi po mas pinapangunahan po nila yung downfall talaga, pinaka-downfall talaga. Pero normal lang naman po kasi talagang magkaroon ng pero ups and downs. Hindi man ibig sabihin is titigil ka na. Susuko, hindi naman. So si Jomar, nakikita mo bang mas parang pagsisipagan. Mas mag-e-effort siya. Yun, mag-e-effort pa lalo. Actually, naman kasi may chance talaga, guys. Kaso, wrong timing lang. Wrong timing kasi talaga. Isipin niyo po yun, pag mag-shift ng course, tapos namatay pa yung lolo. Tapos din ko pa sa propose. Oo, yung atmosphere na sobrang negativity, tapos din ka mag-propose. Pero kung nasa tamang timing siya, tingin mo? Feeling ko, yes, may chance. Oo, may chance talaga. Pero mali ba, sinusubukan lang ni Carla si Jomar kung talagang meron din kasing magpupush pa kaya to pag kunyaring hindi ako sa kanya o nag-yes. Di ba doon mo rin malalaman kung seryoso talaga yung tao pag kahit na binasted mo na pero nag-e-effort pa rin, hindi nagbago. So yun baka isa yun sa mga sa plano ni Carla na susubukan pa niya si Jomar. Susubukan talaga. Pero yung pinakamaganda din, guys, yung pagsusubok naman din is hindi lang naman para kay Carla, para naman kay Jomar yun. Para sa kanila para sa kanilang dalawa yun. Yun, double purpose yun, guys. So at may matututunan sila doon. At mas makikilala nila ang isa't isa, di ba? Yun ang maganda. Kaya po sa tampuhan po, kung EDC or Jomcar man magtampuhan, okay lang po yun sa part of ng relationship. Di ba? Wala naman, di ba?
Kung wala kung puro lang kasi kilig guys, ay wala. Parang darating yung next episode, parang ang abangan mo talaga kilig na. Parang wala ka nang ano. Wala nang ramdam. Hindi, wala nang impact. Wala nang impact. Kasi puro kilig na lang. Puro kilig na lang. Kaya po kailangan talaga may twist. Pag ganoon po yung may twist. So yun yung mga kalinga pa. Napansin ko sa Joke Car. Okay. Sa Danjoy. Ayun. Ay, sa Cedros mo na maganda. Ay, Cedros pala. Sorry, na-excite kasi ako pag naririnig ko yung pangalan ni Joy. Ito pala si Ayan, ang ating cameraman. Number 1 supporter ng Danjoy. Ang lagi nandiyan sa... may interview ko to si Ryan. Tanongin natin. Cedros game. Cedros, ano sila eh? Dito. Silent but deadly din yun eh. Oo nga eh. Pero feeling ko mas... And then, sa mga dati kong nakikita, parang Joker talaga si Roseanne. Oo, parang siya yung Kalug si Roseanne. Si Ced naman yung yung tipong tahimik lang. Tahimik lang si Cedric. Totoo naman eh, kahit sa totoong buhay, napaka-tahimik ni Cedric. Ganun po talaga. Pero grabe ang banatan guys. Natututo po yung si Roseanne and si Ced. Ang gusto ko naman sa kanila, sa tambalan nila, yung tipong gugulatin talaga yung viewers. Yung mga hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan, gagawin yung... Yan yung gagawin. Lalo yung photoshoot guys, sobrang kakaiba yun. Lalo na yung isang filmin para magulat po kayo. So yun. Ang ganda no? Ang ganda ng photoshoot. Kabing, ganda. Ako cameraman yun guys, kaya sobrang kinilig po ako dun. Yung sa Danjoy naman, ito. Yun na nga, sa Danjoy guys. Bro, may spray lang kami. Kinilig ako dun guys, sa Danjoy. Yun nga, habang pinapanood ko, hinuhuli ako ni Kakay, pambihira yan. Hinihuli ako. So kahit bago lang yun sa amin, nakukuha naman yung... Oo, grabe yung grabe yung chemistry. Sobra. Totoo naman ka talaga po yung mga nakapanood, grabe po talaga yung chemistry. Parang to the highest level. Wow! Kahit newbie pa lang, kumbaga. Bagong salang pa lang. Bagong salang pa lang. Grabe na po agad yung kilig moments. Pati, lalo na kayo nilig dun sa yung, alam niyo, parang tatabi lang kayo, meron na agad. Ay, parang may string. So, totoong meron. Kung ano yung nakikita nila, talagang din. Grabe po talaga. Yun yung kaya yun po talaga yung Danjoy, guys. Dito, malayo din yung mararating. Sana. At syempre lahat naman natin ito ay para sa kanila. Para sa kanila po ang mga blessings na dumadating para sa future po nila. Kaya salamat sa suporta niyo. Thank you, bro. Thank you. Ito po mga kalingap is si DJ Franz sa mga sumusuporta. Ginawan nga po ng kanta niya ng Danjoy. Hello po mga kalingap. Yan sa mga ka-DJ. Shoutout po. Yan Papa DJ Franz at Papa Franz. Pero totoong DJ yan, di ba? Totoong DJ ka? Sa radio station. Ni Kuya Val dati. Dati simula sa Code Radio. Tapos yung last ko dito sa 94.1 Power Radio. Hello po. Support niyo po si DJ Franz. At ito syempre Ryan. Ang galing na cameraman. Bakit ba ang galing mo na mag-camera daw, Ryan? Bakit na nakukuha mo yung mga angulo na nakakakilig daw? Dahil sa pagturo din. Nino? Kalinga Prab. Nahasa ka kay Kalinga Prab. Natutunan mo rin yung sa pagsama-sama mo. At nakita ko yung mga angulo ng camera. Ano masasabi mo na masaya ang mga Danjoy na ikaw ang laging nandun sa likod ng camera? Ano ba ang mga nakikita mo na pwede mong i-share sa kanila? Siyempre yung nakakakilig siyempre. Di makakawala sa naramdaman yung kiligin. So ikaw habang nandun ka, habang nangyari, nag-shoot ang Danjoy, nararamdaman mo naman talaga yung saya, yung kilig talaga habang nagka-camera ka? Grabe nga talaga yun. Yung kilig na yun. Ano? Walang pa. Dagdagan mo pa. Madami po kayong abangan sa Danjoy. Tapos mga mangyayari. Abangan lang nila. Thank you. Nandiyan ka lagi.